Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talagang naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media ang talagang ginawa nga ni VP Inday Sara dahil talagang napahiya nga si Kuting ng Norte na ito dahil itatalaga na nga ba bilang isang pangulo itong si VP Inday Sara. Ngayon nga ay talagang maraming netizen ang naaantig at hindi na makapaghintay na mapalitan itong si Kuting ng Norte at ang magpapalit ay si VP Inday Sara matapos ngang isiniwalat ang mga lihim neto na ginagawa sa loob ng palasyo ay hindi nga ito masikmura ng mga judges at iba pang taong bayan dahil talagang hindi talaga kapanipaniwala ang ginagawa at pinaglalaruan lamang nila ang batas ng Pilipinas at sa loob mismo ng palasyo na dapat irespeto, ngunit hindi nakarespeto ang ginagawa ni Lisa Tanas, Tambaloslos at Kuting ng Norte na ito. Kaya naman ngayon ay talagang isiniwalat ang lihim na ginagawa sa loob mismo ng palasyo. Mismong tauhan ni Kuting ng Norte ang umamin dahil hindi nga nila masikmura ang mga kabalbalan at mga baho na ginagawa nila doon dahil maraming kababalaghan na nangyayari na talagang dapat maimbestigahan. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ang mga administrasyon ay bakit si VP Sara ang kinuhang keynote speaker, hindi ang presidente Okay, nasa PCCI ngayon si VP Sara. Parinig ko lang yung kanyang speech. Then mamaya bigyan natin ng reaksyon. Ninyo na suporta at sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Maraming salamat po, mga kababayan namin. And of course, let me thank and give special mention to the Davao City Chamber of Commerce and Industry. I cannot discount the tremendous help, support, and assistance that the Davao Chamber gave me during my terms as mayor of Davao City. Kaya po sila po ang nagturo sa akin na napakahalaga ng business sector, ng private sector sa trabaho ng gobyerno. Maraming salamat sa inyo. Kaya naman, noong ako ay naging Vice President, dinala ko yung values na tinuro sa akin ng Davao City Chamber of Commerce na mahalaga ang Philippine Chamber of Commerce and Industry sa trabaho ko bilang Vice President. Because the government do not have the monopoly of brilliant minds. In fact, many geniuses are found in the private sector. That is why it is very important that there should be collaboration between the government and the private sector, the business sector. Kaya paborito ko na umattend talaga dito sa PCCI para din magpasalamat sa inyong lahat sa contribution ninyo sa ating bansa. I would like to congratulate all the awardees. Thank you for your service to our country. And I would like to congratulate the Secretariat and the EXCOM for the 50 years anniversary program. Congratulations on the success of your celebration. Let me congratulate the Philippine Chamber of Commerce and Industry as you mark your 50th year of unparalleled advocacy for bringing economic security and stability to the nation. Through your leadership,
the challenges presented by new and emerging opportunities, I trust that you will successfully forge sustainable strategies that will empower the business community. We cannot deny the very crucial and important role of innovation in this age of digitalization. Digitalization has complemented our human resources in ensuring efficient operations and timely production, and of course, delivery of services and products. We cannot refuse the benefits of digitalization in our businesses. We should consider it a gift to humanity, a gift that we should accept with grateful hearts and be willing to invest in digital infrastructures. When we Okay, so bigyan ko na lang ng reaksyon ha, medyo mahaba-haba yung speech niya. Napaka-importanting event ito sa PCCI kasi 50th anniversary ng kanilang grupo. At usually, yung mga ganitong golden anniversary, it speaks of many things. Kasi bibihira yung mag-celebrate ka ng 50 years. Example, wedding anniversary, 50th. Nako, kaming mag-asawa, excited na kaming mag-celebrate ng 50th. Naka 43 na kami, so may awan Diyos, 7 taon na lang 50th. So, ganito yun, napakalaking karangalan para kay BP Sara na siya ang na-invite itong napaka-importanting event ng PCCI. So ito, patunay na malaki ang tiwala ng taong bayan, including the business community kay BP Inday Sara. Kasi keynote speaker eh. So despite itong kinakasangkutan ngayon ni BP Sara na kaliwat kanan ang prosecution sa kanya, kayang-kaya niya itong lampasan kasi you cannot put a good man or woman down. Mga mapansin ko, yung mga courtesy call sa kanya ng mga foreign dignitaries, pumupunta talaga sa kanya, nagko-courtesy call. Sabihin, malakas sa kalam ang ating BP Inday Sara. At salamat yung mga ganitong business organization, yung mga Chamber of Commerce and Industry. Malaki talaga ang contribution nila sa ating bansa kasi sila yung nagbibigay ng trabaho. Sana mas marami pang mga negosyo na i-invest sa Pilipinas, hindi lang local kasi itong PCCI more on local. Sana madagdagan ng foreign direct investment para ang ating mga kababayan hindi na mag-ibang bansa. Okay. Speaking of mga ibang bansa, may pamangkin ako. Bago lang umalis sa bansa. I think last month. Nagpunta sa Abu Dhabi ata o UAE. Anong ibig sabihin nun? Kulang pa rin ang trabaho sa ating bansa. At kailangang aalis yung mga padre o madre di pamilya kasi kung hindi nila gagawin yon, kawawa ang kanilang pamilya. So sana ang ating gobyerno makahikayat pa ng mas maraming investors, both local and kasi sa ngayon ang katotohanan, kakaunti ang namumuhunan sa ating bansa dahil sa mga pangyayari ngayon, kaliwat kanan ng corruption, itong traffic capital of the world ang Metro Manila, napakagulo. This year is 26.7 billion
ang inilagay ng mga kongresista na walang kalam-alam ang mga taga-DSWD. So, kita mo talaga yung kanilang puso na tumulong nga sa mga mahirap. Kasi ayuda eh. Ang tanong, yan bang pamimigay ng ayuda ay nakatulong ba sa pag-ahon sa kahirapan? Yung ayuda na yan ba nakatulong ba para mahibsan ang kagutom ng mga nasa laylayan? Ako, kung pasagutin mang administrasyon ng DSW, sabi niya, yes, nakatulong. But ito ang katotohanan, scientific survey na magsasabi na hindi nakatulong. Kung sa pa, malaking bukol ang administrasyong ito na despite sa billions of pesos na ginagastos pag mamimigay ng ayuda, lalong tumitindi ang kagutom, lalong tumitindi ang kahirapan ng Pilipino. Ito po yung survey ng SWS, latest survey, third quarter. It was conducted September 14 to 23. Ito po is a non-commissioned survey. Walang nagbayad. Public service lang ito ng SWS para makita kung ano talaga ang kalagayan ng yung quality of life ng mga Pilipinos. So, for third quarter of this year, ito na, tumaas ang bilang ng mga nagugutom na mga Pilipino. Among those surveyed, 22.9% ang nagsabi na nakaranas sila ng involuntary hunger at least once within a period of 3 months. Wala talagang makain. Involuntary. 22.9%. At sabi ng SWS, ito na po ang pinakamataas na hunger incidence mula nung nagkaroon tayo ng COVID-19. Diba? Nagka-lockdown tayo noong March, if I'm not mistaken. March, nagsimula ang lockdown. Wala nang makabiyahe, wala nang makatrabaho. Ay, grabing gutom. Kaya yung survey ng SWS noong September of 2020, 30.7% ang nagsabi na nakaranas sila ng involuntary hunger. And that's understandable dahil lockdown eh. Ngayon, wala namang lockdown. Totally recovered na tayo sa pandemic. Bakit ganyan pa rin? Ito na yung pinakamataas na level ng hunger, sabi ng SWS. At ikumpara nung June of 2024, tumaas. Kasi nung June of 2024, 17.6% ang nagsabi na nakaranas sila, wala silang makain at least once in a period of 3 months. So, ano ibig sabihin nun? Dumarami ang nagugutom na pamilyang Pilipino. Yan ang ibig sabihin. So, balik tayo sa tanong. Nakatulong ba ang ayuda? Kung sa politika, ibang bagay yan. Kailan kung sa quality of life ng mga Pilipino, the SWS survey, hindi mo yan ma-question. Very credible ang SWS. Dumarami ang nagugutom na mga Pilipino. Okay, so, ang annual hunger average noong 2023 is only 10.7%. So, hindi pa masyado malala. Kailan, ito na ngayon, September of first 3 quarters of 2024. January to September, tumaas 18.2% ang average hunger. So, from 10% to 18%, nakikita mo yung dumarami ang nagugutom na mga Pilipino.
Saan ang pinakamalaking gutom sa Mindanao? Among those surveyed is 30.7% sa mga taga Mindanao naka-experience ng involuntary hunger. And I can attest to that dahil nandito ako sa Mindanao. Yung tinutulungan natin na Talaandig Tribe, isang tribo lang yan at isang community lang yung napasukan natin. Eh, ang daming tribo dito sa Mindanao. Sa Bukidnon lang, there are 7 tribes sa Bukidnon. At nakita ko yung kalagayan nila, maraming naghihirap. So, ito pong, salamat po sa ating partnership dito sa channel, sa panunood nyo sa ating mga videos, nagkakaroon tayo ng income na itutulong natin. Ito sa tent city yung tinutulungan natin. So, mula nung nakapagtanim sila ng sayote, at least meron na silang income kahit maliit pa lang. At least nakakabili na sila ng bigas, kung hindi man everyday, at least sa isang linggo nakakabenta sila, nakakakain na ng bigas. So, ang mga anak nila, yung mga estudyante, 62 school children, binibigyan natin ng libreng baon, yung pananghalian lang. Kasi ang hirap yung ang hirap yung magpunta ka sa eskwela na kumukuloan dyan. So, yun. Kitang-kita ko, hirap na hirap ang mga tao sa bundok. Kaya, sana matotoo yung sinasabi ng gobyerno, yung kadiwa, na nagbebenta sila sa mga poorest of the poor, indigents, katutubo, 29 pesos per kilo. Nako, ang laking tulong nun. O kaya kahit yung 43 na lang, yung sinasabi ng kadiwa. Kaya lang, ang tagal ko nang naghanap ng kadiwa store, hindi pa ako nakahanap ng kadiwa. Mula nang umupo ang administrasyong ito, never ako nakakita ng kadiwa. Sana darating ang panahon, makakahanap ako ng kadiwa store at makabili ng tig 29. Para sa mga katutubo, 29 or 43. Maligaya na po kami. Kasi ang binibili nating bigas para sa mga estudyante, 50 pesos per kilo. So malaking bagay na yun, yung maka 29 sana tayo. Balik tayo sa kagutom, kahirapan. Mindanao, 30.7% nagsabing gutom sila. Tumaas ito noong June of this year, 15.7% lang ang nagugutom sa Mindanao. Halos na doble. Sa Visayas, halos na doble rin. September this year, 26.0% nagsabing gutom. Noong June, 13.7%, na doble. Ano po, mahirap po ang buhay sa Visayas at Mindanao. Mas okay sa Metro Manila dahil 21.7% lang ang nagsabing gutom. Mas okay sa Balance Luzon dahil 18.1% lang ang nagsabing gutom. So, average is 22.9%. Yan po yung sinasabi kong bukol. Na yung ayuda kasi, band-aid solution yan eh. Mayroon akong kaibigang pastor sa Agusan del Sur, Pastor Tommy. Sabi niya, post niya, ang mga kugihan, yung mga nagtatrabaho, binubuhisan. Ang mga pobre, inaayudahan. Natututo sila maging tapulan. Tinuturuan daw na maging tamad ang mga pobre kasi ang dami nilang matatanggap Mga porpis sila, no? Kakatanggap na sila. Monthly ba o quarterly? Maliban sa porpis, makakatanggap pa sila sa AIX. Ano yung AIX? Assistance to Individuals in Crisis Situation. Every 3 months. Makatanggap na naman yan. Makakatanggap sila sa AKAP. Ayuda alang sa kapuspalad pangkabuhayan. Makakatanggap sila sa card. Ano yung card? Cash Assistance and Rice Distribution. Marami pa. Ang daming programa nakapaloob dyan sa DSWD. Puro sa ayuda. Ito, dapat sa sunod na survey ng SWS, kung talagang gumagana yung ayuda, dapat bababa yung bilang ng mga nagugutom. So, good luck sa ayuda ng ating gobyerno.